Ito yung sunod ito yung sunod. Ito, alam nyo, itong sunod mga kababayan, magagalit mga DDS dito. Bakit Kent? Bakit ano na naman yan Kent? Ano naman yung kakagalit ng mga DDS? Ito po kasi ang nangyari. Mga kababayan, ang Supreme Court, di ba? Ang Supreme Court mga kababayan, ay naglabas po sila ng warning para kay Sara. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, hindi po tutulungan, hindi tutulungan si Sara ng Supreme Court. Bagkos ang Supreme Court pa, ang maglaglag kay Sara. Bakit? Ito pakinggan niyo mga kababayan. Bakit Kent ang Supreme Court ang maglaglag kay Sara? Pakinggan niyo. Paalala ang Korte Suprema na maaaring ituring na grave threats ang anumang non-verbal gesture batay sa revised penal code. Ayon sa Korte, anumang aktwasyon o galaw ng isang individual ay may tuturing na malaking banta lalo na kung may malinaw na criminal intent o layuning gumawa ng krimen. Batay sa revised penal code, mapaparusahan ang isang individual sa kasong grave threats kung may aktwal na pagbigkas o paghahayag ng banta at kung kakitaan ng layuning manakot o magdulot ng panganib. Narinig nyo, mga kababayan? Narinig nyo? Non-verbal gesture, maaaring ituring na grave threat. Supreme Court na mismo nagsabi niyan. So ngayon mga kababayan, yung impeachment ni Sara, na ang sabi niya, kapag ako pinatay, patayin niya si Martin, si Lisa at si Bongbong Marcos. Yun na yun. Cutting his head. Di ba? Nako, mga kababayan. Okay lang sana kung ang pagbabantaan mo, ordinaryong tao. Ordinaryong tao na nga dito, individual na nga Paano pa yung presidente, first lady at house speaker? Kaya sa totoo lang mga kababayan, sa impeachment ni Sara, isa yan sa mga grounds, sa ikinumplain sa kanya, yung pagbanta kay PBBM na ipapatay si BBM, si Lisa at si Martin. Ngayon mga kababayan, Supreme Court na mismo nagsabi, nagbanta na kay Sara. So, ano na naman sasabihin ng mga DDS yan? Hindi po yung grave threat. Joke lang po yun. Kakasabi nga lang ni Sara, no joke. No joke. Bakit kaya naglabas yung Supreme Court ng ganyan? Ulitin ko Nagpaalala ang Korte Suprema na maaaring ituring na grave threats ang anumang non-verbal gesture batay sa revised penal code. Ayon sa Korte, anumang aktwasyon o galaw ng isang individual ay may tuturing na malaking banta lalo na kung may malinaw na criminal intent o layuning gumawa ng krimen. Batay sa revised penal code, mapaparusahan ang isang individual sa kasong grave threats kung may aktwal na pagbigkas o paghahayag ng banta at kung kakitaan ng layuning manakot o magdulot ng panganib. Patay ka dyan. Ma'am Nits, Pavilla sa Fanta, hello po. Patay ka dyan, Sara. Pati si Baste. Pati si Pulong. Kung ano daw mangyari sa tatay niya sa dahig. Guguluhin daw niyang Pilipinas. Ayan na, mga kababayan. Supreme Court na mismo nagbitaw. Bagong bagong patakaran ng Supreme Court. Bagong batas ng Supreme Court. Non-verbal gesture. Maaaring ituring na grave threat. Patay ka diya. At bukod dyan, mga kababayan, si Danya, Jokno at Dilima,
Nagbanta din kay Carpio. Itong kinaso daw ni Mans Carpio sa kanila, pag ito na basura, babalikan daw nila. Patay ka diya. Ito Wait lang mga kababayan, may ads lang. Babalikan daw ni Dilima. Nako. Ito yung classic Duterte moves, yung pananakot at panghaharas. Sabihin na rin natin gumaganti sila doon sa mga tao na ginagawa lang yung kanilang trabaho bilang mga active citizens. Walang kabuluhan at umano'y harassment lamang. Ganyan inilarawan ng mga respondent na kongresista ang mga reklamong inihain ng asawa ni Vice President Sara Duterte laban sa kanila at sa mga tagapanguna ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ayon kay mamamayang Liberal Party List Representative at isa rin sa House Prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Duterte, kung madidismiss ang mga reklamo sa kanila na paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Laws at Data Privacy Act, pupwede nilang sampahan pabalik si Carpio ng mga reklamo dahil sa mga danyos na naidulot nito sa kanila. And in fact, as I may add, kung ma-dismiss po itong kaso na to, pwede naman po kami mag-file ng counter charges for Patay. damages, for malicious prosecution, even for perjury. Kumpiyansa ang mga ito na wala silang nalabag na anumang batas nang siyasatin ang mga financial documents ni VP Sara at ng kanyang asawa sa mga isinagawang impeachment proceedings sa Kamara. Kaugnay ito ng ulat ng AMLAC na bilyong pisong halaga ng covered at suspicious transactions sa mga bank account na iniuugnay kay VP Duterte at Attorney Carpio. Nirerespeto naman ng kampo ni Attorney Man Scorpio ang opinyon ng mga mambabatas. Ngunit naninindigan ito na may naging irregularidad sa panig ng mga kongresista at iba pang inireklamong resource persons sa pagpresenta at pagkwestiyon sa mga confidential documents ng isang private citizen. This is not simply about pananakot, but it's also about accountability. Kasi very clear naman po yung Anti-Money Laundering Act na you cannot disclose any information, shall not disclose in any manner. So they disclosed it in the Committee on Justice hearing, which was publicly broadcasted. Personal na dumalo kanina sina Congressman Jokno, Sendanya at Dilima sa unang yugto ng preliminary investigations ng Quezon City Prosecutor's Office. Inaasahang magkakaroon ng susunod na pagdinig sa darating na May 29. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakaalagahan. Nako, nakakababayan, mukhang mahirap nilang anuhin mga kababayan, talunin si Dilima, si Jokno. Bakit? Mga trial lawyer yan, mga batikang abogado yan. Oo. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, patay kayo diyan. Supreme Court, nagbanta na. Non-verbal gesture ay maaaring ituring na grave threat. Patay ka diya. Yan, tapos ito, babalikan pa. Boss. So, yun lang mga kababayan, no? Yung ating reactionist, no? Sa mga oras na ito.